Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng sakripisyo, pag-asa at muling pagbangon. Mga kwentong hindi madalas nabibigyan ng pansin. Ngunit sa likod ng katahimikan ng mga liblib na lugar, may mga pamilyang matagal nang nangangarap ng liwanag, ng pag-unlad at ng pagbabago. Sa lalawigan ng Zamboanga del Sur, sa bayan ng Dumingag, matatagpuan ang isang barangay na tahimik ngunit puno ng kwento, ang Barangay Dapiwak. Isang lugar na matagal nang nabalot sa dilim. Dilim na hindi lamang dahil sa kawalan ng kuryente, kundi pati na rin sa mga suliraning matagal nang bumabalot sa kanilang pamumuhay. Bago dumating ang liwanag, ang gabi sa Dapiwak ay tila walang katapusan. Gasera at kandila ang tanging ilaw sa mga tahanan. Pahit ka, sir. Pahit ka way kunti sa una. Ay sa una, katong nagdiya sa gubat sa una sa tabok. Makamang ta ng bakit, way suga-suga. Nakawali man diri, way suga-suga. Ngit-kit kayo sa mong agyan ng sapa. Sa una na. Perting, lisura sa una way kurinti. Naarami sa ubos. Gagkuan-kuan. Mangitag ispat, bisag unsa nga suga. Mangita ka ng mga gas para isuga. Then mapalong, awa na. Tulog na lang. Hindi lang dilim ang naging kalaban ng Barangay Dapiwak. Ilang dekada ring naging bahagi ito ng mga tinatawag na conflict-affected areas. Ang presensya ng mga armadong grupo gaya ng mga rebelde ay naging dahilan ng takot at pangamba ng mga residente. Dire sa pagtudlo, kuhan ko dari. Mag 3 years pa ko, pero dire ko nagbata. Kaya na ang balay dire. Hastang lisod kayo kay kana bitaw sa una. Bisan pa taliwala sa mga bitaw hagit sa kanang kuan. Daghan mayug NPA dire sa una. Mo din ana bisan og murag ma-aksyon ka ipit sa sundalo ug sa tali sa walhong grupo. Karon bag-o lang nga niaging tuig. Makita ang helicopter nga naga lupad-lupad mo bomba. Mahadlok pud ta kisag tayo di mahadlok patyon. Battery gamiton ipang charge na supay-supay ng battery bitaw everyday. Sumpayan ma-charge man ang cellphone. Ito, ang uban mo suon pod. Pero di, ang uban di man di kasagara maka-afford. Naningkamot jud nga maka-kuryente rin. Grabe kadugay. Sulod sa 36 na ko katuig. Karon nang nag-36 na ko na. Hindi naging madali ang biyahe. Lubak-lubak ang daan, mataas ang bundok, mabigat ang dalahin, pawirin ang umaagos na ilog, ngunit hindi ito ang naging hadlang. Sana ang sarili lang pakisaman. Unsay makalihukan, masuportar ta aron sa dako nga maabot ang mga isip grasya nga maabot sa ato ang mga sityo o barangay, mga purok. Andam kita nga matabangan. Kay kung dili kita muliho, kung dili po ta makikuban nila, wala po tayo mahimo. Siyempre, nalipay ko kay sir kay sukad-sukad sa ko ang pagkabata. Sa una, siradaan pa gani mi sa bintana kay manglili gyud mi sa bintana bisag kuan dili na may patanawon. Niabot ra gyud ang panahon nga dili pod mahitabo sa kong mga anak ang ako ang mga agian. O makatuon na pud sila og tarong kay nanay suga. Daghang kay ko pasalamat niini. Kami nakatagamtam jud pod og kanabang kagaan sa among pagkabahin sa among pagtudlo. Dumating ang araw na matagal nilang hinihintay. Sa unang pagsindi ng ilaw, kasabay din ang pagniningning ng kanilang mga mata sa isang barangay na matagal na balot ng dilim. Ngayon, ang liwanag ay hindi na pangarap kundi katotohanan. Ito ang kanilang kwento, ang kanilang kwento ng pag-ibig sa liwanag.